So sabi sa verse 25, nariyan ang mga malawak na karagatan. So mga anyong tubig po, malalakit, maliliit na isda ay di mabilang na siyang creation din po ng Panginoon. Kung babalikan natin sa Genesis, natin din po iyan. At gawa po yan, di ba po, ng Panginoon. Through the word of God, iba nga po, nag-command ang Panginoon at nagkaroon po ng lahat ng ito. Kaya po, di ba, ang lahat ng creation, iba nga po ay ginawa sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, ng salita ng Diyos, ng word of God. Di ba, always babalik sa umpisa. Talagang pinapabalik tayo sa Genesis. Ano kaya revelation ng Panginoon sa Genesis? Kasi kanina po habang binabasa ko to, hindi ko alam kung ano. Pero sabi ko, Panginoon, gamitin niyo na lang pong aking dila sapagkat hindi ko naman po ito salita. Ito po ay buhat sa inyo. Kaya, ayun, ang Panginoon na nagmi-minister at parang gusto niya tayong papuntahin sa Genesis. Praise God. At sabi nga po dito sa verse 26, iba't ibang mga bapor or mga barko po, ang dito ay naglalakbay. So, sa mga lawat malawak daw po na karagatan. Samantalang ang liyabatan, nilikha mo'y kaagapay. So, di ba nga po, itong mga barko na to na pabalik-balik na naglalakbay sa karagatan, di ba nga po, kaagapay, kumbaga, ang tawag dito, pati yung liyabatan, ano nga tamang ano daw? Leviathan. Ayun, Leviathan. Sorry na. So, ayun, diba? Bigla na bulol. So, ganun po mabasahin din po natin yan sa ESD kasi mas malinaw po dito. Sabi po dito sa verse 26, ang mga barko ay paraot parito sa karagatan at doon din gumalangoy-langoy ang nilikha niyong Leviathan. Ayun. At yan po ay talagang totoo at buhay. At until now, existing po yan. Kasi kung nakapanood po kayo, ewan ko lang po kung may ilan po sa inyo na nakapanood nung parang may na-found sila using the satellite nga po, di ba? Parang, tawag dito, figure ng malaking parang snake. So, possible iyan po yan, pero iba nga po, ang salita ng Panginoon ay hindi po nagsisinungaling. So, totoo po yan at yan ay buhay talaga at yan ay nasa dagat. Pero di ba nga po doon sa nasa buko? map system, di ba? Yung nakita sa satellite. Tapos ang laki-laki, parang ulo ng Oo, parang yun nga yung sa satellite. Napanood mo din yung brother. Oo. Ayun, Leviathan. At iba nga po, iyan din ay nire-represent as pride. Tapos yung about sa Kingdom of Darkness. So, meron po kasi dito nakalagay sa ibaba nitong MBB Tag version, yung about po dito sa Leviathan. Isa daw po itong maalamat na dambuhalang halimaw sa karagatan na sumisimbolo sa kapangyarihan ng kaguluhan at kasamaan. At possible, iyan na din po yung Marine Kingdom. Pero, di ba nga po, ito talaga ay kasama sa create ng Panginoon na siyang paggala-gala din sa karagatan. At sabi po dito sa verse 27, lahat sila'y umaasa, sa iyo ay nag-aabang. So, ibig sabihin, di ba po, yung pinagbumula ng pangangailangan ng lahat ng nabanggit, iba nga po, ay buhat po sa Panginoon. Siya po nagpo-provide lahat. At sabi po dito, umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Sabi sa verse 28, ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap. Amen. Na siyang ating din, di ba po, na tinatanggap. Mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Kumbaga, yung provision ng Panginoon sa kanyang creation, di ba po, ay tuloy-tuloy. At sabi po dito sa verse 29, kapag ikay lumalayo, labi silang nangangamba. Kumbaga, pag nawawala yung presensya, di ba nga po, ng Panginoon, even dito sa mga animals na to, sila po daw ay nangangamba. At kung sa atin, di ba nga po, dyan tayo nagiging open spiritually. Kaya nawawalan tayo ng peace dahil possible, lumalayo tayo sa Panginoon or nawawala tayo sa presensya ng Panginoon. Kaya naman tayo po ay nadidistract. Kaya yung pangamba po is due to the lack of the presence ng Panginoon, ng Diyos. Sabi po dito, takot silang mamatay kung lagutin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon sila mula. Kasi nga po, di ba, kung babalikan natin sa Genesis, yun po, yung tinutukoy dito.
namula po sila sa alabok. Di ba nga po, na binigyan lamang po ng buhay ng Panginoon. At sabi po dito, verse 30, taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik. Di ba nga po, may kakayahan daw po ang Diyos na ibalik ang buhay ng mga ito at may kakayahan ding bawiin. At hindi lang ng mga ito, maski po natin. Sabi po dito, bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Kumbaga kapag ang Diyos diba po ay nagbigay ng another na life sa soul, sa specific na mga animals, diba nga po. So yun, nagkakaroon po sila ng buhay. At mababasa din po natin yan, nasa may 1 Samuel yan mga kapatid, yung about kay yung mama po ni Samuel, kay Ana. Wait lang po, basahin ko lang po ay, andito pala. 1 Samuel. So, sabi po dito, ng mama ni Propeta Samuel, about din po ito sa pagbigay at pagbawi ng buhay. So, sabi po dito, 1 Samuel chapter 2, verse 16. Ikaw o Yahweh ang may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari mo kaming itapon sa daigdig ng mga patay at maaari ring buhayin muli. So, ang Panginoon po ang may kapangyarihan, diba nga po, sa kamatayan at sa pagkakaroon ulit po ng buhay. Talagang kontrol po ang Diyos sa lahat. Ayan, balik na po tayo ulit. Tayo po ay verse 31 na mga kapatid. Sabi po dito, sana ang iyong karangalay manatili kailanman sa lahat ng iyong sa lahat ng iyong likha ang madamay kagalakan. Amen. Sabi sa verse 32, nanginginig ang nilikha kapag titig mo sa daigdig. Kumbaga kapag tinitingnan daw po ng Panginoon ang daigdig, di ba, nanginginig. At sabi po dito, ang bundok na hipuin mo ay umuusok nag-iinit. So, yun na po yung reason kung bakit may mga eruption. Di ba nga po, mga volcanic eruption, umuusok-usok, dahil nga po, yun ay way ng Panginoon, di ba nga po, para panumbalikin ng mga tao, ginigising niya, di ba nga po, dahil sa pagkatulog, sa distraction, at sa pamumuhay, sa kadiliman. So, kung mababasa po natin sa EST version, sabi po dito sa verse 31 to 32, Panginoon, sana ay magpatuloy ang iyong kaluwalhatian magpakailanman. Sana'y magalak kayo sa lahat ng iyong nilikha. Nayayanig ang mundo kapag iyong tinitingnan, kapag hinipo niyo ang bundok, ito'y umuusok. So, yung paglilindol po, di ba nga po, ang Diyos po ang kontrol dyan, pero hindi po, di ba nga po, para patayin ang mga tao, hindi para sila ay warningin, gisingin, kasi nga po, di ba, kapag may mga calamity na nararanasan, ang tao po ay tumatawag na sa Diyos. Nakakaalala sila na may Diyos pa pala. Diba, yun po yung ginagamit ng Panginoon para, diba nga po, yung attention nila ay ibalik sa Kanya. Kasi nga po, diba, yung attention nila, ang sinusunod nila, ay yung kasamaan ng mundong to, or yung tinatawag na shadow. Mga demonic entities na hindi nila nalalaman, na yung pala ang kanilang sinusundan, or yung pamumuhay, diba nga po, ng makamundo, na siyang wala namang maigigin sa kanila personally. I mean, spiritually. At sabi nga po dito, verse 33, aawitan ko si Yahweh, bibigyan ng papuri at hindi lang, di ba po, nagbumula sa labi, kundi nagbumula sa puso. Palagi kong aawitan, siya'y aking pupurihin habang ako'y nabubuhay. Verse 34, ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan. So, ibig sabihin nga po, di ba, yung awit na ito na tinutukoy ay hindi lamang nagmumula sa bibig, kundi mismong sa puso ng tao. Kasi iyan po ang kinalulugdan ng Panginoon kapag nagmumula po dyan sa ating mga puso. At sabi po dito, pagkat ako'y nagagalak, nagbupuri sa may kapal. At sabi sa verse 35, ang lahat ng masasama sana'y alisin sa daigdig. Ang dapat ay lipulin na upang sila'y maalis. Kumbaga, yung magiging judgment. Kumbaga ng Panginoon. At siyang mangyayari naman po talaga. Dilipulin talaga ng Panginoon ang lahat, di ba po, na nag-disobey sa Kanya. At kasama na dyan yung mga demonic entities, Marine Kingdom, Kingdom of Darkness, lahat na. Talagang yung apoy, di ba po, napaparating ay talagang tutupok. Di ba nga po, kahit sa kailaliman ng karagatan. At sabi po dito, si Yahweh ay purihin mo. Purihin daw po natin at hindi lang sa bibig,
kundi lalong-lalo na sa way of living natin. Kasi nga po, di ba, kasambahin natin siya, true spirit, pag-uugali at truth, di ba nga po, katotohanan. Di ba nga po, pamumuhay ng ayon sa salita ng Panginoon. Paglakad, di ba nga po, ayon sa kanyang kagustuhan. At paano natin malalaman yung kanyang kagustuhan? Basahin natin ang kanyang salita. Di ba po? Kasi dito po tayo kinakausap ng Panginoon, dito niya po tayo tinuturuan. At sabi po dito, si Yahweh, purihin mo aking kaluluwa. Purihin si Yahweh. So, ibig sabihin, di ba po, kaluluwa, mismo ikaw, yung soul, mind, will, emotion mo, hindi lang yung bibig mo, ba, kundi pati na rin po ang iyong puso. So, doon po nagtatapos ang ating pagsasalo-salo sa hapong pong ito. Praise God. Maraming salamat sa Panginoon sa sobrang daming revelation po na ibinigay po sa atin. Kaya naman po, kung meron po kayong idaragdag mga kapatid, ayan, open mic na lang po kayo at i-share po ang inyong naging binigay na revelation ng Panginoon po sa inyo. Praise God. Praise God, Sis Nika. Para sa hapon na ito, no, napuspos po talaga tayo ng ating Panginoong Diyos sa mga karunungan, wisdom, revelations na ito sa pamamagitan po na ginamit niya ang ating kapatid na si Sister Nika. Apakaganda nito, Sister Nika, no? Alam mo ba, naaalala ko dito sa Psalms 104 na na topic mo is yung Job, sa Job, Book of Job. Book of Job, chapter 38, yung answer ni Lord kay Job. 38, 39 hanggang 41 kasi nabanggit din dito yung Leviathan, di ba? Ito po mga kapatid, kung maganda po ito'y basahin nyo. Nung binabasa ko po itong Job, itong mga nabanggit kong chapters dito, umiiyak po ako kasi nung binanggit po ng Panginoon kung gaano karami ang inaasikaso niya bawat araw, hindi lang po tayong tao, 'di ba? Yung mga creations niya po, mga halaman, mga hayop, lahat po 'yan pinapakain niya po sa pang-araw-araw, 'di ba? Binibigyan niya nga po ng, 'di ba, ng ulan mula sa langit. Binibigyan niya po ng lahat. Lahat po, dito po pag binasa nyo ito, magmula po sa pagpapanganak, binabantayan niya po yan, yung mga bagong panganak para sila ay ligtas na sa kanilang paglaki. At talagang nagpapatunay po ito. Medyo mahaba po kasi ito, gusto ko man sanang basahin sa inyo pero napakahabang. Maganda po basahin nyo sa inyong mga Bible, mga kapatid. Job chapter 38 hanggang 41. Diretso na rin po sa 42 na dyan po yung kahuli-hulihan chapter sa Book of Job, mga kapatid. Na yun po talagang dito po sa na-topic natin at dito po sa Book of Job talagang maa-amaze ka po. Maa-amaze ka na wow. Tawag dito. Hindi ka speechless sa talagang napakagaling, napakabuti. Talagang beyond compare po talaga. Iisa ka lamang ang Panginoong Diyos. Wala kang katulad po talaga. Kasi pag binasa niyo po ito, kasi yung problema, alam niyo naman po yung problema ni Job, 'di ba? Yung binigay sa kanyang mga problema ni Satan, 'di ba? Binigyan siya nga yung sakit, na namatay yung kanyang mga anak, tapos 'di ba, yung problema niya pa sa asawa niya, tapos lahat ng ari-arian nawala. 'Di ba? Parang nagve-vent siya sa lahat ng hirap niya. Nagve-vent siya kay Lord, 'di ba? Tapos sinagot siya ni Lord. Yung hirap natin dito sa mundo ay wala tuldok lang sa lahat ng hirap at sakripisyo niya sa pang-araw-araw. Para sa ating lahat, hindi lang po para sa tao, kundi sa lahat ng creations niya. Kaya maiisip mo, napakadami nating inaasikaso niya sa bawat araw. Tapos tayo, nagrereklamo tayo para sa problema lamang natin, mag-isa lamang tayo, 'di ba? O kaya kung sa pamilya, iilan lang 'yan yung pinoproblema mo versus sa inaasikaso ng Panginoon sa pang-araw-araw. Walang pagrereklamo, 'di ba? Talagang sinabi niya lang to kay Job, sinabi niya lang lahat, challenge nga niya dito si Job dito sa chapter 40. Sabi niya dito, diba? Kung kaya ba daw ni Job gawin yung mga yun para magreklamo ng ganun? Diba? Lahat, may sinabi din si Sister Rem, sabi niya dito, basahin natin. Lahat ng nawala sa kanya ay naging doble pa. Amen! Kasi nga po dito sa sa chapter 40,
natahimik siya. Natahimik siya sa reply sa kanya ng Diyos. Nawala na nga yung pag-vent niya ng hirap niya. Kasi inano ni Lord lahat ng ano niya, ng ginagawa niya sa pang-araw-araw. So sino ba naman po tayo para magreklamo pa po sa ating buhay, 'di ba? Tiisin natin at magtiwala, manampalataya sa Panginoon, sa ating Diyos na buhay, na talagang ating source, sustainer, nag-aasikaso, nag-aalaga, talagang nagbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan, di tayo pinababayaan sa pang-araw-araw. Magpuri po tayo. Diba? Turn problems to praise. Kahit ano man yan, kahit malalang sakit, kamatayan ng iyong mahal sa buhay, magpuri ka sa Panginoon. He deserves all our praise. In all circumstance of your life, whether it be ikay ikay malungkot, ikay masaya, ikay sagana, ikay salat, 'di ba? Wala, regardless, it's not about us. It's always about the Lord. Kaya nga po, eto mga kapatid, nagpapatunay lang po talaga ng kagalingan, talagang katalinuhan, lahat wala po talagang makakaarok ng kaisipan, kagalingan, wisdom ng Panginoon, 'di ba? Ginawa niya po tayo. Talagang masterpiece no? Talagang meron tayong beyond talaga yung karunungan niya, yung kanyang katalinuhan, beyond po talaga. Kaya, sabi nga po niya, no, yung ways niya, yung thoughts niya are higher than us. So, sino ba naman po tayo para magmarunong pa sa ating buhay? Hindi nga po naman natin to alam. Di po natin to kayang mag-isa. Puro failures lamang or kung ano-ano lang nangyayari sa atin. Kasi nga, bunga ng pagiging independent natin mula sa kanya nung nandito pa po nga tayo sa kingdom of darkness ni Satan, na sarili lang po nating kagustuhan, na nasa kumpas po or umiiral ang kaaway sa ating mga isip at puso. Yan po tayo dati. Nagmamarunong po tayo, naging independent po tayo. Pero ngayon, ang pinapahiwatig lang po nitong mga salita at pinapabatid sa atin ay tayo po ay magsumandig, mag-surrender at talagang magpuri, magpugay, magpasalamat sa Panginoong Diyos sa pang-araw-araw ng ating buhay. Kasi siya po ay hindi niya tayo pinababayaan, 'di ba? Napakadami niya pong inaasikaso pero hindi niya po tayo napapabayaan, mga kapatid. He is God of order. Kung babalikan nyo nga po yung Genesis, yan nga sabi ni Sis Nika, pinababalik tayo ni Lord sa Genesis. Speaking of Genesis, nung nakaraan nagre-reveal siya sa akin tungkol sa Genesis. Ito nga nasulat ko nga, di ko alam kung kailan natin yan matatapik, pero mga kapatid, napakaganda pong balikan yung Genesis. Dito nyo po malalaman kung grabe ka-amazing ang Panginoon, katalino. Talagang lahat beyond the words. Yung ating masasabi sa ating Panginoong Diyos, talagang papurihan natin siya. Yung mga anghel nga po, di ba, na nandoon, talagang sinasabi, you're holy, pinupuri ang Panginoon. Yun ang kanilang ginagawa. So tayo, bakit hindi po tayo magpuri sa Panginoon? Kung yung mga anghel nga po, di ba, yun ang ginagawa. So tayo din po, mga kapatid, yan po ay language na naiintindihan ng Panginoon, yung praise, di ba? At sa pamamagitan ng ating pag-surrender at obedience sa Kanya, yan ang gusto niyang praise. Di ba? More than words, mga kapatid. So, kung babalikan nyo nga po yung Genesis, mga kapatid, ay nagpapatunay lang po na ang ating Panginoong Diyos is God of order. Tingnan nyo po kung gaano niya sinalansang mabuti ang paglikha. Magmula sa una hanggang sa huli ng una. Ang inano niya, ayan God created heavens and earth. Ito nga po, mga kapatid, ito yung root word, dito yung keyword dito, heavens. Heavens. Ibig sabihin, hindi lang po isa yung heaven. Mga kapatid, marami po yan. Marami po yung iba't iba po yan. May, 'di ba, may nabanggit nga po dito si Apostol Pablo, 'di ba, sa 2 Corinthians 12, kung di ako nagkakamali, na dinala siya sa third heaven. Ibig sabihin, may mga may first, second, third, meron pa po yan hanggang 7, mga kapatid. Kaya maganda po talagang magpagabay kayo sa banal na espiritu para i-reveal niya ang lahat-lahat ng tungkol sa ating lahat-lahat po ng kailangan nating malaman po, no? Talagang magbibigay po sa atin ng lakas at buhay itong mga salitang ito. At dito po, kung last na lang po, mapapansin niyo po dito kung yung creation po ng Panginoon, 'di ba? Orderly po talaga. Mag-sequential po siya. Tingnan mo, nauna po niyang i-create yung mga hayop, yung mga halaman muna bago yung hayop para po may kainin na.
yung mga hayop pag na-create na, 'di ba? Napakagaling ng Panginoon. At inuna niya yung mga hayop, yung mga halaman, yung mga crops, 'di ba? Mga livestock, inuna niya bago niya i-create yung tao para may kainin na. Provided na lahat ng pangangailangan, 'di ba? Ayan ang ating Panginoon, mga kapatid. Kaya po talagang sa pang-araw-araw, ito na lang lastly po, delight with the presence of the Lord. Mag-enjoy po kayo na malaman, maging excited po kayo sa salita ng Diyos. Ayan po yung yung talagang nag-uumapaw yung puso natin, no, kapag marami tayong nire-reveal ang Lord, ang Panginoon sa atin, na nakakapagpa-excite, nakakapagpa-boost sa atin, sa ating pananampalataya, nagpapalayab ng ating fire, na pag nalalaman natin to kung gaano ka-amazing na meron tayong Diyos na ganito, di ba? Paano hindi mo mamahalin ang ganitong Diyos na napaka-amazing, 'di ba? Don't stop to be amazed by our Lord. Kasi by the moment na na-stop ka na ma-amaze sa kanya, 'di ba? Walang mangyayari na sa iyo. Talagang leads to death 'yang kapatid. Kasi ang nagbibigay ng buhay, ang tubig nga po ay ang kanyang salita. Ayan po siya eh. Diba? Kaya kilalanin niyo ang Panginoon, isik niyo po siya sa kanyang salita, magbasa po kayo. Grabe kapatid, kung malalaman nyo lang po yung saya, yung sigla na naibibigay ng salita ng Diyos sa pang-araw-araw. Kasi siya po iyan, no? Talagang beyond compare, beyond the words po ang pagpupuri nyo sa Panginoon, pagpapasalamat nyo. Dahil nandyan siya at hindi po tayo pinababayaan sa pang-araw-araw. Maraming salamat po mga kapatid. Praise God. Talagang grabe dito natin ma-realize sa atin na hindi lang tayo yung may monitor ng Panginoon. Hindi. Oo, pag nabasa niyo po yung Book of Job, the moment na pinapanganak sila, binabantayan ng Panginoon yung pagpapanganak para ligtas. Tayo, 'di ba, sabi dun sa sa Psalms 139, we are fearfully and wonderfully made. We are knitted in our mother's womb. 9 months po tayong ginawa ng Diyos at sa sinapupunan ng ating nanay. Ginagawa po tayo ng Diyos carefully. Diba? Ganyan ka-amazing ang Panginoon. Yung yung about sa embryo, kung paano Oo. Grabe. nakarit yung mga tawag doon, yung mga nerves tayo hanggang mabuo yung form ng backbone. Yes. At saka nga sis Nika, ito lang ma-share natin. Pagka nakita niyo po yung DNA natin, nandun po yung signature ng Diyos. Nandyan po. Pag nakita niyo yung sa DNA natin, nandyan po yan. At eto nga po mga kapatid, yan yung gustong ni Satan eh. I-defile. Yan yung gusto niyang baguhin para mawala yung sa imahe ng Diyos yung sa DNA ng tao. Kaya nga po dinidefile niya, 'di ba? Pinagsasama-sama niya yung mga DNA ng ganto, DNA ng ganto para ma-defile. Tapos yung din, yung same-sex na relationship, which is abomination sa Panginoon. Abomination. Yan nga po yan mga kapatid kasi 'di ba, ang linikha po ng Diyos ay lalaki at babae. So, ang role ni Satan ay para guluhin, i-pervert, i-defile, dumihan, babuyin ang imahe ng Diyos, dinistort niya na nga po. So, tayo, as servants of God, tayo ay preserver, tayo ay taglight, salt and light, para po ipalaganap yung katotohanan na na distort na nga po ni Satan. Tayo yung taga-preserve, di ba, yung sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya po dinapalaganap natin yung kanyang salita, katotohanan, kasi yan po ang tanging katotohanan. Kasi outside of the Lord, outside of His words, it's all lies of Satan. Kaya tayo po ay palagi pong mag-ingat at be rooted on the word, kasi yan po ay ating proteksyon sa lahat ng deception ni Satan dito sa mundo. Yun lamang po mga kapatid. Maraming salamat po. Baka may dadagdag pa po kayo mga kapatid. Parang amazing ng Panginoon, no? Talagang magpupuri ka na lang talaga sa Kanya. Yung problema mo, katulad nga kay Job, di ba? Tawag dito, parang na-realize niya, no, na sino ba naman tayo para magreklamo sa kakarampot nating kahirapan dito na nararanasan versus sa nararanasan ng Diyos sa pang-araw-araw na inaasikaso niya tayong lahat ng creations niya. Grabe, no? Thank you, Lord. Sa verse 10 ng yung sa ulap kung sumasakay. So, walang Oo, amazing. amazing. Yung down ng Panginoon kung paano niya yun na, di ba? Yes. Nakakatawa lang. Thank you, Lord. Nakakatawa yung mga ginagawa niya at ginawa niya. At patuloy niyang ginagawa. Amen. Grabe talaga. Grabe yung pag-aalaga ng Panginoon. Hindi lang natin talaga siya totally na papagbukosan. Pero yung pag-iingat niya sa atin sa araw-araw, talagang naroon talaga
Yes. Kaya, At ano pa yan, Sister Nika? Sister Nika, ano pa lang siya dito? Ano pa lang, teaser or glimpse pa lang, shadow lang to, hindi ditong totoong buhay natin. Nandun, manood po kayo, yun po, mga kapatid, manood po kayo ng mga testimony nang nagte-testify po sila nung dinala sila sa heaven. Grabe, sobra talagang amazing. Ayaw na bumalik. Grabe. Yung doon nga po, yung ano doon, yung siguro ano po, no, ilang mga nababanggit lang natin sa mga napapanood nating testimony sa heaven. Yung ano po doon, yung lupa, di ba yung lupa dito, di ba, madumi, parang hindi ka makapaglakad dito kasi may mga kung ano-ano, may bubog. Mapapanood po nyo yan dito kay Sister Sa live. Anika. Yung testimony po na inano ko. Sinare ko po dito ng kapatid. Andito po, kanina lang. Ayan. Pwede nyo po panoorin. Yes, nilid po kami ni Lord sa kanya kasi po talagang anointed po siya. At alam niyo po ba kung bakit po siya nakakapag-testify? Kasi po talagang dinala po siya sa heaven and hell, mga kapatid. Like, yan. Oo, Experience po talaga. naging ano Encounter. siya, no? Naging alipin siya ni Satan sa hell, no? Ng ilang years ng buhay niya. Kaya po talagang, wow. Yung information na pinuspo sa kanya ni Lord tapos ibibigay, 'di ba? Pinaalam sa atin. 'Di ba? Grabe, thank you, Lord. Kaya buhay niya atin na parang alam talaga yung Panginoon. Doon talaga natin makikita ng Diyos kaya niyang magpalaya ng mga alipin. Yes. Kasi talaga tinulot niya na mangyari sa mga Israelita na alipinin sila para makalaman ng mga tao at hanggang sa generation natin na may kakayahan siyang iba nga po iligtas tayo sa kahit ano pa man. Ganun ka-above yung kapangyarihan po niya. At Yes. yung pagmamahal at grace sa mga tao. Ano nga siya, no? Redeemer, deliverer, no? Thank you, Lord. Amen.